truck na yan. Alamin nga natin ang balita mula kay RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Naku, naputol si Val Nagkakasunod-sunod yung aksidente na yan sa Baguio kanina, di ba? May inireport ni Romy Gonzales, 3 yung patay at mayroon ding isang sugatan. Truck din. Truck din. Oo. Dapat yung truck LTFRB din yan, kumbachero no? Oo. Ang mga delivery van, delivery trucks, parang kailangan po nakarehistro din yan sa LTFRB. Ang LTO naman, ang driver ang dapat na matingnan mabuti dyan. Ito dead on the spot, 2 biktima. Yung isa pala kumbachero, nag-iintay lang ng masasakyan. Nako, yun. Ganon din yung mga nakaraan. Yung nakaraang aksidente dyan. Pambira. Merong yung isa, tumatawid lang, nasa Center Island, yung nakaraan. Ay, naku, sus Mariano kayo doon. Dito na si Val. Jerry Tantoni, nakikipag-ugnayan na ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Quezon City Police District Traffic Sector 5 para alamin ang detalye ng malagim na aksidente sa Batasan Hills, Quezon City kagabi. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Linton, nais mapatid ng ahensya kung mayroong existing franchise ang 18-wheeler truck na may plakang Juliet Alpha Golf 8962. Ito ay para ma-issue agad ng show cause order at pagpapaliwanagin ng may-ari at maging ang driver ng nabanggit na sasakyan. Kapag yung truck na ito ay truck for hire, dapat may prangkisa ito at mag-issue po ang LTFRB board sa pamumulan ni Atty. Jojo Guadis ng show cause order. At kung sakali naman sa kanilang pananaw ay kailangan preventively suspend yung truck at anuman pong mga truck pa na paloob sa prangkisa ay maaaring gawin po ng board. Sa ngayon, Jerry Tantoni ay humihingi ng paumanhin sa kaanak ng mga namatay. Ang truck driver na si Erwel Domingo. Aminado itong si Domingo na hindi na niya nakontrol ang manipela dahil hindi na raw ito kumakagat. Pakinggan natin ang driver na si Domingo. Hindi ko naman din po gustong mangyari nga po. Kaya wala rin po may gusto talaga ng kagano. Po, isa na ako ng pasensya sa nangyari. Hindi na talaga gusto yun. Sana mapatawad nila ako sa mga nangyari mo. Yun na nga. Ganun na lang ang pwedeng gawin doon, pambihira. Pero may mga namatay talaga. Yung bang iba, may mga... Samantalang siyang driver, buhay na buhay. Oo. Di ba? Umiika-ika rin. Umiika-ika, Jerry, yung driver na si Domingo dahil may tama rin dito sa at maging yung kanyang pahinante ay sugatan din na kabilang dun sa 7 naisugot sa magkaiwalay na ospital. Naalis ba kaagad? Naalis ba kaagad yung nabuwal na truck? Katatanggal lamang dito sa lugar. Ngayon lang? Pero yung nasagasaan nito na isang establishmento, yung yero sa gilid ay nandun pa sa lugar. Paging yung natumbang traffic lights doon sa gitna mismo sa Center Island, na pinanggan ito ng lumipat doon sa kabilang lane, ay durog na durog at nandun pa sa lugar. Saang parte yan, Val? Kasi lagi rin ako dumadaan dyan. Saang parte? Malapit na dun sa tulay mismo, Jerry. Pababa na nga. Ando na sa tulay. Palayo ng palayo. Yung nauna dyan, ando sa may tapat nung simbahan yun? Mormons. Sa Mormons, yung una. Yung sumunod ay nando na sa katapat ng Shell. Doon sa papasok sa Gate 8 ng PhilInvest 2. Tapos yan, ando na, malapit-lapit na sa tulay. Pala. Oo. Tumpak na tumpak. Alam ko yung dalawang insidenteng binanggit mo. Yun, talaga, Ako mismo yung nag-cover nung insidente, lalo na yung may kargang bakal. Oo, yun. Nagtagal yun. Oo, dahil nagkalat nun yung mga parte ng katawan ng tao sa lugar dahil marami yung nasagasaan nung mangyari yung insidente. Sana may mga gawin na yan. Baka nga engineering intervention kailangan na kailangan dyan.
Sa lugar Kawawa na yan. naman yung ating Kaya pag mga- dumadaan ako diyan, kumbatsero, talagang nakatingin ako mabuti do sa sa kabilang lane na yun, O yung kaya, pababa na yun. maganda rin yung sinabi mo na baka nga may ibang madadaanan, may iba bang madadaanan ng Yung mga truck na ganyan. Oo, no? laging truck yan. Ay, nako. Val, hintayin ka ni Lakay Raymond sa mga follow-up mo. Okay, mula rito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ingat po kayo. Ay,